Ngayon naman pag-usapan na natin ang nalalapit na impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte kasama ang senior lecturer ng UP College of Law, political analyst at dating miyembro ng House of Representatives, Attorney Barry Gutierrez. Magandang hapon po, Attorney Barry, at welcome back sa Arangkada Balita. Magandang hapon, Ma'am Nina at Sir Jack. Ito nga kapapasok na balita, naghain na pala ngayong hapon ng sagot itong si VP Sara sa impeachment sa kanya. Bagaman hindi pa nga nire-release sa media, no? Ano ang reaction mo dito? At tila last minute talagang hinintay yung pag-end ng office hours ngayong Lunes. Well, nung una, meron pa nga siyang pakabay na pag-iisipan pa nila kung magpa-file o hindi. Pero ako naman, hindi ako nagulat. Obviously, yung kanyang legal team titiyakin na kahit pa paano, meron silang magiging malinaw na sagot on record. Dahil kung hindi, magpapatuloy yung impeachment na yung kanilang panig ay hindi mabibigyan ng espasyo para mapakinggan. Dahil kapag hindi ka nga nakapag-file, wala na yun eh. Diba? So ako, hindi naman ako nagugulat na sila ay nag-file. And kahit sabihin mo nga last minute, pasok naman sa deadline eh. So ayun, may expect natin ngayon na yung mga complainants within 3 days, magpa-file naman ng kanilang rejoinder, and then diretso na ang hearing. Sa aking pagkakaintindi, April 8 yata ang schedule ng unang hearing ng Committee on Justice. So yun ang ating aabangan dito sa proceeding na ito. Oo nga, di ba, Attorney Barry, over the weekend, ang huling nabasa ko na statement ni VP Sara ay hintayin na lang daw ng camera partner yung kanyang sagot. Di ba, Attorney, yun yung binigay niyang statement, di ba? Oo, meron pang pakaba ng konti. Pero ako, maski nung binitawan niya yung salitang yon, ako naman ini-expect ko fully na sila ay magfa-file. Meron nga siya nilabas sa listahan ng 16 na abogado eh. Tiyak naman yan. Lahat ng mga abogadong magiging kinatawan ng isang humaharap ng impeachment ay tiyak naman ang magiging advice niyan ay hindi tayo pwedeng hindi mag-file ng ating sagot para yung ating panig, yung ating mga argumento ay maging bahagi ng record ng Kamara. Pero whether or not, di ba, na mag-reply siya, ay matutuloy pa rin yung kaso laban sa kanya. Oo, totoo. Pero ang kinaiba lang, siyempre pag hindi ka nag-file, ang pakikinggan lang ng Kamara ay yung mga argumento ng complainant. Yung iyong mga sagot, yung iyong mga paliwanag, yung iyong mga pagtutol, yung iyong at the minimum denial, pagtanggi doon sa mga akusasyon na ito ay hindi magiging bahagi ng record. Kaya sabi nga nung si Congressman Terry doon yata nagsabi na kung hindi magpapile si VP Sara, magpapatuloy yung proseso at baka bumilis pa. Dahil ang kanilang pakikinggan na lang ay yung ebidensya na ihahain ng mga complainant. Pero sa puntong ito, dahil sumagot na nga, expect na natin na muling magkakaroon ng rejoinder within 3 days itong mga complainants at magpapatuloy na itong kasong ito sa full-blown na hearing at presentasyon ng ebidensya pagdating nga ng April 8. And Attorney Barry, yun nga ang inaano dito, last week may issue pa yung dalawang abogado niya na sasabihin na gagawin daw na witness, di ba partner? Yun yata naging issue. At sinasabi conflict of interest. Ano po ang take nyo dyan sa issue na yan? Ayon sa Code of Professional Responsibility and Accountability ng sinusunod ng lahat ng abogado, hindi ka pwedeng magtestigo kung ikaw ay abogado unless, one, nagtitestigo ka lang sa mga formal matters. Halimbawa, magte-testify ka na sinerve po namin ng notice, 'di ba, yung yung respondent ng ganitong date, 'di ba? Yung mga ganong tipo. O kaya naman kung tungkol sa substantial matters, at ito yata yung argumento ni Congressman Terry doon, na dahil nga si Attorney Munsayak yata to 'di ba, at si Attorney ano nga ba pangalan? Yung isa pa, yung sa DepEd. Si Sir Attorney Powa, di ba? Isa po. Tsaka si Michael Powa, si Attorney Powa. Maaring ipatawag dahil meron silang naging posisyon dito sa mga opisina na bahagi na nagkaroon ng issue dito sa impeachment complaint. Ang fina-flag ni Congressman Terry doon, kapag nag-testify ka sa substantial matter, sa ilalim kasi ng Code of Professional Responsibility, kailangan mong mag-withdraw bilang abogado para makapag-testigo ka. So, ibig sabihin, ang pinapangunahan na niya
kung may posibilidad na mapapatawag kayo, hindi ba dapat ganito pa lang kaaga, wag na kayong tumayo bilang abogado para ma-avoid yung potential conflict of interest na yon. Pero sa dulo, nasa sa kanila naman yan eh. Pero obviously, pag sila ay pinatawag bilang testigo at tatanungin sila tungkol sa mga bagay na bahagi na mga issue dito sa impeachment complaint, kung susunod tayo sa Code of Professional Responsibility, kailangan silang mag-withdraw bilang counsel sa puntong iyon. So, hintayin natin kung ano mangyayari dito. Alright. Alright, maraming salamat, Attorney Barry Gutierrez. Ingat, sir. Maraming salamat. Mabuhay kayo.